O ngayon, yung statement ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mga kababayan, doon sa kaso sa ICC ni Digong, pinaliwanag ni Bersamin. Kasi naguguluhan pati yung mainstream media at marami sa ating mga kababayan. Kung babalik na ba tayo sa ICC, sabi mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi babaguhin ng Pilipinas yung stance on ICC. Pero makikipag-cooperate tayo sa Interpol. Ano naman na niya yan, Mr. Maravillas? Parehas man lang po ang epekto nito. Inakusa kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na, di ba sabi ng ating Pangulo, may isang salita. Pero bakit nagbabago? Sabi ko nga po, normal man sa tao yung magbago. Nothing permanent in this world. Only change. Kaya kung magbago man ang isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit? Si Digong ba hindi nagbago yung isip? Yung isip nga ni Digong, mga kababayan, yung sinabi ngayon, bukas iba na. Pero accepted. Acceptable sa mga DDS. Lahat ng mga statement niya, pabor baliktad. Pero ang ating Pangulo, pinanindigan po ng Palasyo Malacanang at mismo ng ating presidente na may isa siyang salita. So ito ngayon yung paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi niya nagbabago ang posisyon ng ating Pangulo. Philippines won't change ICC stance. Will cooperate niya via Interpol. Yung epekto nito, mga kababayan, kasi yung ICC, kahit hindi na tayo member ng ICC kasi umalis na nga po tayo. Pag tinap ng ICC po ang Interpol, ipaaresto si Digong, obligado po ang Pilipinas na mag-cooperate. Kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Sa ICC wala. Pero yung ICC, mga kababayan, pwedeng itap yung Interpol. Kaya ang epekto nito, pareho po. Hahantingin si Digong ng Interpol at may obligasyon tayong isurrender sa Interpol. Si Digong, malinaw po, we will cooperate sa Interpol. Sabi nga yan, mga kababayan, there are so many ways in skinning a snake. Ganon lang yan, mga kababayan. Para-paraan lang yan. Maraming paraan. Pag gusto, maraming paraan. Kaya yung wish ni Digong, dalian niya ninyo, granted. Bakit niya ang tagal? Kung talaga niyang ganun, so be it, sabi ni Digong. Sabi nga natin, be careful of what you say and what you wish, baka mangyari. O ito na nga po, yung wish ni Digong, malapit na matupad, mangyari, granted. Pala said, the Philippines' stance on withdrawing from the International Criminal Court or ICC remains unchanged, but it will cooperate if the International Tribunal makes request through the International Criminal Police Organization or Interpol. Parehas po ang epekto, mga kababayan. Pag nag-request, malamang magre-request na po. Malapit nang mag-request yung ICC. Kasi sa statement ni Remulla, Secretary Remulla, labas-masok daw yung investigators ng ICC dito, nag-imbestiga. At ito sabi niya, Remulla said cooperation with an international tribunal remains permissible under Philippine law, adding ICC representatives have been going in and out of the country without us raising anything. Walang protesta, buwelo, libre silang labas-masok. So kumuha ng mga ebidensya, nag-imbestiga po yung mga taga-ICC rito. At malamang, sabi nga natin, pati yung Quadcom hearing po na inamin ni Digong, yung AGK, tinuro pa si Bato, member niya yan? Yeah. Member niya ng death squad din. Malamang yun,
The transcript, mga kababayan, nasa kamay na yon. Kasi public document, nasa kamay na. Ito yung statement ni Bersamin. Hindi naman kailangan talaga na magbago pa ng stance. Magko-cooperate yung ating bansa sa Interpol. Parehas ang resulta po. Huhulihin si Digong pag nag-request yung ICC, and we will cooperate sa Interpol. Malinaw yung statement ngayon ng Palasyo Malacanang. Sabi rito, in a press conference on Friday, ngayong kanina, Executive Secretary Lucas Bersamin, kahapon, was asked whether the country is changing its position on the ICC after Justice Secretary Crispin Remulla expressed openness to discussing the previous administration's bloody war on drugs with the ICC. Sabi ni Bersamin, hindi, ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC and membership from the ICC. And that withdrawal is already in effect. Ito na yung matindi na paliwanag ni Bersamin. But we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Iso-surrender po ng ating gobyerno, makikipag-cooperate yung ating gobyerno sa Interpol. Madaling sabi, tayo na yung gagawa ng paraan para madali na mahuli ng Interpol. Magko-cooperate po tayo. Dadakpin si Digong, si Bato, si Bongo yata kasama doon, pati si Sara Duterte. Kaya siguro, mga kababayan, hindi pa ikinakasa ng Congress yung impeachment kay Sara Duterte. Kasi baka hindi naman kailangan kasi kasama siya sa isusurrender sa Interpol. Mga reading ko lang po, mga kababayan. Baka itong mga sword of Damocles sabay-sabay po na bitawan ng gobyerno. Naintindihan na ninyo? Anyway, itong mga kasong ito, hindi man ito mangyayari kung hindi ginawa. All of this, mga kasalanan itong ginawa matagal na. Nung mayor pa nga si Digong, at nung hindi pa, mga kababayan, umalis as member ng ICC yung ating bansa. Ayun ang naging desisyon ng ICC. Anyway, yung investigation kay Digong, panahon pa na siya mayor. Ngayon, nung panahon na siya presidente na, yung investigasyon ng Quadcom. Malamang sa malamang na-obtain na po yung documents, yung records, official transcript. Kasi di ba sinabi ni Ace Barbers, that is public records and anyone can request that. That includes, mga kababayan, siguro, yung ICC siyempre. Kasi public records, and it can be obtained. Kahit hindi sila pumunta rito, can be obtained online. May technology tayo. Di ba? Napanood yun sa buong mundo. Global po. Through YouTube. Live sa YouTube po yun. And yun ang rason siguro, mga kababayan, kung bakit si Matubato, biglang lumabas ng bansa. Ang sabi, hawak na ng ICC. You see? And afterwards, ito na nga yung mga developments ng balita. Biglang nagsalita si Remulla kahapon, tapos ngayon nagpa-press con si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakikita natin na yung writings on the wall against Digong and the Dutertes mismo, pati si Sara, sabi nga natin, are becoming clearer and clearer. You see? Yan sabi rito, a Reuters article dated January 23 said that Remulla would be willing to talk to the ICC in a very well-defined manner in the spirit of committee. Remulla also said that there are certain areas in which the Philippine government and the ICC could cooperate, but he emphasized that lines have to be drawn properly. Ngayon, nag-react din si Senator Risa Hontiveros, siyempre. Sabi niya, Remulla's openness to talk to the ICC regarding the war on drugs is a silver lining for all victims
of extrajudicial killings. If ever there will be discussions between our government and the ICC, I hope the government will see that it needs to help in the investigation, not only because of our treaty obligations, but especially for the families of Kian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, Rinaldo Colot de Guzman, and other families who have been crying for justice for a long time, sabi po ni Ontiveros. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang personal mong pananaw. Ako tingin ko po, kasi wala man akong inside story, wala man tayong inside information na galing mismo sa opisina ni Rimulya. Ako, reading between the lines, malamang kausap na si Rimulya mismo ng taga-ICC at sa taga-Interpol. Baka nga pati si Lucas Bersamin kausap na ng taga-ICC at Interpol at pinag-usapan paano natin na niya gagawin na kahit hindi kami bumalik sa inyo sa ICC as member, pero pwede pa rin nating i-surrender itong si Digong kasi sumusubra na, laging nanggagatong sa military ng kudita. Ayaw niya talagang tumigil yung matanda. So, para niya, hindi naman sabihin, walang isang salita yung aming Pangulo, paano niyang gawin natin? Ito niya yung naisip ko. Is it possible na ganito yung gawin natin? Anyway, may commitment tayo, may tratado tayo sa Interpol. Padaanin natin sa Interpol. Para-paraan lang yan po. Anyway, yung epekto po, pareho man lang. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Hula ko man lang po. Wala tayong inside story. Promise. Mababasa natin ang mga statement. Rimulya said that there are certain areas in which the Philippine government in the ICC could cooperate, but he emphasized that lines have to be drawn properly. Ang tingin ko, matagal na to na naisip ni Secretary Rimulya. Kaya lang, di pa niya sinasabi kung ano yung sistema. Ino-observe pa siguro kung magbabago ng pag-ugali si Digong. May mga statements na una nang pinalabas na kung marunong sana si Digong magpakumbaba at siguro kung si Digong nanahimik na lang matapos magpasabi na ito ang mga possibilities na pwedeng gawin namin sa inyo, pag hindi ka tumigil, hindi pa rin nga tumigil. Kasi nga, tingin nila sa kanilang sarili, mga maiisog. O di, ito na, diretsuhan na niya natin. Pati yung impeachment. Sabi ng palasyo, hindi man na niya namin yan iba-block. Madaling sabi po, sabay-sabay. Yun ang ating theory. Sabay-sabay pong bibitawan ng ating gobyerno ang sword of Damocles laban sa mga Duterte para tuldukan ang kanilang pang-aabuso, ang kanilang pong pagmamalabis at pagsasalaula sa ating gobyerno. Kasi po, pati yung budget, gustong isabutahe, national budget, talagang napuno na yung salop. Pag puno na daw yung salop, kailangan ng kalusin. Ang tingin ko, kakalusin na po yung mga Duterte sabay-sabay ng ating gobyerno kasi sumubra na po sila. Tama yung ating analysis? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.